Dahil si Pangulong Bongbong Marcos, pangunahan ang Armed Forces of the Philippines Command Conference. Diyan naman yan sa may Camp Aguinaldo. Wow. RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Lakay, alas 9 ngayong umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo. Ito'y para sa mid-year command conference ng AFP na dadaluhan ng matataas na opisyal ng hukbong sandatahan. Kabilang dito si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Vice Chief of Staff at Deputy Chief of Staff, gayon din ang Commanding Generals ng Philippine Army, Air Force, Navy at Philippine Marines. Inaasahan ding dadalo sa command conference ang commanders ng Unified Commands gaya ng Northern Luzon at Western Command. Kadalasang nire-review sa command conference na pinangungunahan ng Commander-in-Chief ang progreso ng mga kampanya at programa ng AFP para sa unang semester at para magbigay ng panibagong mga direktiba. Nag-uulat naman ang ground commanders ng detalyadong update sa kanilang operasyon at assessment ng internal at external threats. Lakay? Kasama ba si yung once in his lifetime ay naging multi-citizen? Secretary Gibo Chodoro. Ayan, di ba kasama dyan, Let? Nandyan din. Lakay, kasama. Akala ko hindi na sila nakikita ng eye to eye ni General Browner. Pwede naman daw hindi eye to eye. Shoulder to shoulder, elbow to elbow. Ayan, mga ganun na lang. Ayan. So, mukhang pag-uusapan ang issue ng West Philippine Sea, ha? National security ang pag-uusapan dyan, Miss Let? Lakay, maaari kasama rin dahil maging si National Security Advisor Eduardo Año ay inaasang kabilang rin sa command conference. Ayan, baka naman kailangan konsultahin ng ating Commander-in-Chief, Pangulong Marcos, ang AFP Chief, General Omet Browner at General tuloy, Secretary Gibo Chodoro, ha? Makipag-usap ang ating Pangulong Marcos kay Donald Trump. Baka mamaya ano bang i-request natin kay Uncle Sam? Ayan. Kailan ba natin ng karagdagang rito, ha? EDCA size dito, ha? Kailan ba ng additional Typhoon missile ba 'yan? Ang tawag ng mga missile nila? Typhoon missile. Typhoon missile ba 'yan? Ayan, akala ko Typhoon cruising missile. Literal na bagyo. Maaaring kasama yung Lakay kasi di ba kapag ganito din command conference, kasama rin yung report sa balikatan exercises, yung mga ganyan. Ayan, tama lang, pupunta ang Pangulong Marcos. Siyempre, abay bukod doon sa 20% tariff na ipapataw sa atin ni Donald Trump. Ayan, yung security natin dito, ha? Lalo parang tumitindi ang pambubuli, ha? Harassment ng China sa atin dyan sa West Philippine Sea, Miss Let. Tama yan, Lakay. At ayan, kasama nga internal at external threats. Ayan, di mo nireport noong Martes, busy ka kasi sa anniversary natin na Miss Let, ha? Abay, mukhang matindi pala yung cabinet meeting noong Martes dyan sa Malacanang. Talagang hinimay, ayan, ang budget for 2026. Ayan, mukhang wala ng, wala ng billions of pesos na para sa flood control project. Ay, oo naman, Lakay, dahil alam mo naman laging controversial pagdating sa budget. So, siguro hindi na rin nakayaan ni Presidente na yung nangyari nung nakaraan ay maulit muli. Mantakin mo binibida-bida ng Pangulong Marcos. Saan ba siya nag-space na, ang dami nating flood control project. Putya, umulan lang, bumaha ang Metro Manila. So, nakakahiya. Ambon pa lang yun. Ayan, kaya siguro ipabayan na natin kay sa DPWH. Ayan. At least nakita na, so dapat hindi na maulit. Ayan, lalo mahigpit na rin si DBM Senator Amena Pangandaman. Ayan. Naging senator. Ayan. Naging senator. Ano ba sinabi ko? Sabi mo DBM Senator. Secretary. Secretary ba? Sabi kasi ng bubit mo kang tatakbong senador sa 2028 Ayan. Sa bagay yung beauty niyang yan Tsaka matagal na tayong walang senador from Mindanao. Ayan, Yes. Ang last na senador natin si Senator Amina Razul. Matagal na yung Lakay. Hindi ko na masyadong matandaan. Ayan, Muslim
representative sa Senado, Miss Let. Ayan. Ano yan, Lakay? Beauty and Brain. Yes, oo. At saka the singing secretary, magaling kumanta yan. Oo. Ang boses yan, ala Karen Carpenter. Ayan, Claire de la Fuente. Okay, so ano pa schedule ng Pangulong Marcos? Ayan, natutuwa ang presidente dun sa subway kahapon, ha? Mabilis ang mabilis ang usad ng project na yan. Tsaka nakaka-excite din, Lakay. Ayan, kaya ang ganda-ganda Sana kaya sabi ko dapat daras-dalasan ng follow-up kay DOTR Secretary Vince Dizon. Dapat 24 hours, 24 oras ang trabaho diyan para mabilis matapos, masimulan before 2028 yan. Okay nga, Rod. Ay, para i-serious na natin, hindi na lang pangarap yan. Oo naman. Naunahan pa tayo ng Vietnam, pambihira. Oo. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Magkaroon din tayo. Ayan na. Teka muna. Ayan, Sakay. Kumusta ang First Lady? Okay naman. Okay naman. Ayaw magsalita, ha? Ipinaubay na kay resigned Undersecretary Claire Castro. Ayan na. Kasi lahat, siya yata ang kaunang officer ng PCO na nag-submit ng kanilang unqualified courtesy resignation. Ba? May unqualified pa, ha? Pero yung nga pala teka, Let, tinanggap na ba yung resignation ni ERC Chairperson Mona Lisa Da Vinci Dimalanta? Ayan. Di ba nag-resign? Irrevocable nga ba yung isinabit na resignation sa presidente? Yun yung sabi na kayo. Sino bang nagsabi na hindi tinanggap na kayo? Wala pa kasi kaming impormasyon. Ganun ba? May report kasi kahapon na saan ba lumabas yun? Ayan, hindi raw tinanggap. Hindi tinanggap na kayo. Parang wala pang lumalabas Pero tapos nakita, irrevocable. Tanggapin o hindi ng presidente, irrevocable yan. Resignation na hindi dilastiko. Mukhang mukhang under pressure ang chairperson na Mona Lisa, sa kanyang patron. Yung sinasabi natin, mahirap kasi pag kami patron, pagka na-pressure ka, kaya talagang ano pa talaga? Ayan, kay patron ba tayo sa gobyerno? Ayan, sa bayan. Mga ganong issue Anyway, talagang ganyan ang buhay, Kaselo Lagmay, Weather po, Ayan, pero kaya lang yung sombra naman, sabi ang dating Pangulong Era Prestado, andyan na naman yan. Sabi niya, ang dami natin na ibigay dyan, Ano naman hihingin yan? Ganun. Ay, presidente na yan, Ayan, hi, Senator Cheese. Good morning, Mr. Senate President. Alam ko, nakaka-relate ka dyan. Ayan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Miss Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.